Hello, magandang araw mga kababayan. So meron akong nabasang comment. Pero bago lahat, i-play muna natin 'to. Maganda tong comment niya. May nasabi kasi ako kagabi. So ipi-play ko kung ano yung nasabi ko kagabi. Dito sa part na 'to, no. Kasi nire-reactan ko yung video ni Sir Donsky na nire-reactan si Ma'am Elizabeth Oropesa. So panoorin natin 'to. Ang pinagbatayan yan. Kasi when it comes to faith talaga, talagang pagbabatayan ko ay kung ano yung nasa Bible. Kahit saan tayo makarating. Kasi unang-una, kung naniniwala kayo sa Diyos, yung concept ng Diyos ay sa Bible mo lang mababasa. 'Di ba? Saan mo nabasa yung creation ni Adam at Eve? Creation ng mundo. Sa Bible yun eh. Yun ang pinaniniwalaan. Kaya kung halimbawa may iba pang nilalang na hindi nakasulat sa Bible, I don't know kung saan yun nakuha yun, ano. Kasi dalawa lang naman yung good and evil eh. Po yung fallen angels, wala po doon yun. So yun ang sinabi ko dito. Yun ang sinabi ko dito, no. Pero may naka-observe na isang matalino na nanonood. Partially tama siya sa sinabi niya. To. Sabi dito ni anong name niya to ni Sir? Ni Proxy Rivera. Sabi ni Proxy Rivera, are you sure ang concept ng Diyos ay sa Bible lang matatagpuan? Mas okay pa sana kung sinabi mo doon mababasa ang concept ng Diyos ng Christianity. I do agree dito sa sinabi niya na to. Nagkamali ako doon. Kasi ang inassume ko kasi nagigets nyo na si Ma'am Elizabeth Oropesa, Sir Donsky, Kuya Red ay mga Christians lahat. Kasi unang-una pag sinabi kong Christians kasama na diyan, basta naniniwala kay Jesus Christ, pag Christians, wala na akong pakialam kung yan ay Katoliko, born again, Iglesia ni Cristo. Kasi lahat naman yan Bible based naman lahat yan eh. 'Di ba? Nagkamali ako sa part na 'yon siguro. Tama naman si Sir dito. Tingnan mo? Mga nanonood sa akin, observant talaga. Pero I'm so sorry, nakitaan ko ng pagiging pilosopo dito si Sir. Kasi sa akin, yung sinabi ko kasi, nag-base ako do sa faith nitong nire-reactan natin. Si Ma'am Elizabeth Oropesa. Tingnan mo ha. Dito kasi sa isang video ni Ma'am Elizabeth Oropesa, kung makita habang nagsasalita siya, may rebulto siya ni Jesus Christ doon sa likod. May rebulto din siya ni Mama Mary sa likod. 'Di ba? So, dahil nakikita ko dito sa opisina niya, talagang sure ako na Kristiyano to. 'Di ba? Kasi Catholic siya eh. Huwag niyo na ako sabihin iba ang Christian ay born again. Hindi na tayo doon, basta naniniwala kay Jesus Christ, Christian. Ha? Yung wide kasi ang meaning ng pagiging Christian eh. May mga nagki-claim kasi na kami Christian kami, 'di ba? Christian kami, tapos ikaw Katoliko ka, kami Christian kami. Parang what the fuck? Para parehas na kayong naniniwala kay Jesus Christ, magkakaiba lang ang interpretasyon nyo. Pero ito na-establish natin si Ma'am Elizabeth Oropesa ay isang Christian. Kasi nga dito, inuulit ko, maobserbahan nyo sa background niya, may rosary pa nga siya dyan eh. May pa nga siya ng Actually, itong sa doctrine ng Katoliko, bawal itong ginagawa niya eh. Hindi naniniwala ang simbahang Katoliko dyan eh. So yun ang pinagbasihan ko. Pero tama naman si Sir Tama naman si Sir na yung pagkakasabi ko kasi concept ng Diyos ay sa Bible lang matatagpuan. Parang ang ginawa ko nga naman, dinisregard ko yung ibang religion. 'Di ba? Sabi dito, mas okay pa sana kung sinabi mo mababasa ng pero Sir, kasi, no-brainer yun eh. Kasi na-mention ko doon sa example ko yung si Adam at Eve. Ano pa bang religion ang sa
naniniwala sa story ni Adam and Eve. 'Di ba? Nakalagay dito Christianity, maraming religion sa mundo, maraming sinasabi at iba-ibang Diyos ang kada religion. May Christian, Islam, may Adam and Eve ba? Ang Hinduism, may Adam and Eve ba? Judaism, may Adam and Eve ba? Buddhism, may Adam and Eve ba? Di ba? Sa akin kasi, bagamat tama ka naman, pero sana, naintindihan mo yung sinabi ko na ang tinutukoy ko ay yung, Christianity. Bagamat, partially, hindi, kahit paano, may point din naman to si Sir. Kaya lang medyo piniloso po niya ako ng konti. Kasi alam mo naman yung religion na tinutukoy ko. Di ba? Anyway, may tanong siya dito. Sabi niya sa akin ganon. But the question is, whose God is really exist? Whose God is really exist daw? Whose God is really exist? Siguro ang ibig sabihin ni Sir dito, kaninong Diyos yung nag-i-exist? Mahilig ka sa scientific evidence, di ba? Sabi niya sa akin ganon. Ano ang scientific evidence ang magpapatunay na yung God mo nag-i-exist talaga o katulad mo lang si Donsky? Huwag mo naman tulad kay Donsky, pero I do appreciate, yung comment niya. Malayo naman ako kay Donsky, hindi naman nag-iimbento. Ako may batayan ako. O sige, bibigyan natin ng example si Sir, Hindi ako Bible expert, di ba? Patutunayan ko na kahit papaano, nag-i-exist ang Dito sa, wait lang hahanapin ko yung, on the spot to, candid to, hahanapin ko yung, yung Bible verse. Ano bang Bible verse yun? Dahil lang okay. Naalala ko na. Google ko lang. Ito, Sir, dito sa King James Version ng Bible, sabi dito, it is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. Dwell in. Diba? Anong point dito? Dito pa nga lang sa Isaiah 40:22, I do believe, Old Testament ba Isaiah? Old Testament. Isaiah. Old Testament. Old Testament nga ang Isaiah. Tama ba ako? Sa Old Testament, ito ay na-prophesize 739 to 681 BC. Di ba? Before Christ. Nakalagay dito, nalaman na agad na ang mundo ay bilog. 'Di ba? Hindi pa nagdedebate sila Columbus. Sino ba yung kadebate ni Columbus na ang mundo ay circle? 'Di ba? Hindi pa nangyayari yung debate nila. Sinasasabi na sa Bible na bilog ang mundo. Ang sasabihin naman ni Sir, hindi, translation lang yan Baka mamaya kasi yung translator niyan mali lang yung pagkaka-translate. O sige, kailan ba nalathala ang King James Version ng Bible? Tingnan natin kailan ba ang King James Version ng Bible ay naipublish 1611. 'Di ba? Ayan 1611 na publish ang King James Version. Noong time na yan, wala pang proof na ang mundo
ay bilog. Tama? Kasi na-commission yan eh. 1604, tapos na-publish ng 1611. Yung translation yan, di ba? Na-i-publish yung 1611. Kailan ba na-prove na circle ang mundo? Di ba? Ito yung first ever picture ng Earth. 1946 lang sila na picture ng ano. Di ba? 1946 lang na picturean ang Earth. Ayan o. Dito lang na-confirm na ang Earth ay bilog talaga. First image of the Earth. Ayan o. Nung 1946 lang. O para sa akin, paano nalaman na circle yon? Di ba? Pwede mo namang sabihin, pero sasabihin naman ni Sir, hindi, nagkataon lang yan. Pero yung nasabi mo na circle of the earth, saan mo napulot yon? Ibig sabihin, meron siyang pinagbatayan doon sa sinabi na yon na circle of the earth. Para sa akin, isa sa evidence yon. Now, di ba? Pwede mong i-question lahat-lahat yan eh. Pwede mong i-question lahat yan na, hindi, nagkataon lang yan. O sige, nagkataon lang yan, ano? Hindi yan ang totoong evidence. Kasi sinasabi mo kasi, mahilig ako sa scientific evidence, di ba? Pero, nakakaligtaan mo yung meaning ng faith. Ano ba meaning ng faith? Nakalagay kasi dito, ayokong magbanggit ng source na naggamit ng kahit anong para hindi bias. Doon tayo sa Merriam-Webster Dictionary, meaning ng faith. Faith lang faith almost always implies certitude between there is no evidence of proof. Unshakable faith in God. 'Di ba? Ibig sabihin ang faith, 'di ba? Ayan o. Faith almost implies certitude. Ano may certitude na yan? Even when there is no evidence, kahit walang evidence daw. Kaya nga faith eh. Yung wala kang assurance, di ba? Parang ganito lang yan, ano? Certitude. Ayan o, absolutely certainty or conviction that something is in the case. Something that someone believe is true. Parang paniniwala mo yung faith eh. Parang ganito ano, tataya tayo sa sabong. Saan mo itataya yung pera mo? Dito sa left or right na manok? Hindi, dito mukhang malakas itong nasa ano eh. Itong nasa right side eh. Di ba? Ibig sabihin, may faith ka dun sa right side. Not necessarily na proven na talagang mananalo to. Kasi gambling ang ginagawa mo eh. 'Di ba? Yun ang tinatawag na faith. Na walang meron kang tiwala na sa isang bagay kahit walang evidence. Now, bakit hindi din ba pwedeng gamitin kila Donsky yan? Na kahit walang evidence, maniwala ko. Meron eh. May evidence na peke eh. Hindi mo pwedeng sabihin nyo na hindi, may faith kami kila Donsky. Pinapakita na nga sa inyo yung evidence na hindi totoo. Na yung iyak na ginamit ni Donsky dun sa isang video niya, hindi iyak ng multo, kundi iyak na galing sa YouTube na sound effect. Bihira. 'Di ba? So, magkaiba to. Pero na-appreciate ko 'to sinabi ng medyo naiisip ko nga, pagkakamali ko nga naman 'yun. Na sinabi ko lang yung concept ng Diyos ay sa Bible lang matatagpuan. Dito I admit mali ako dito. 'Di ba? Pero sana napakinggan ng maigi yung sinabi ko kasi na-mention ko yung Adam and Eve. Wala namang ibang religion na hindi, actually sa Jewish Bible yata may Adam and Eve din. Pero yung Jewish Bible kasi partially nun
same yung ano eh. May ibang version nga lang na kwento yung sa Jewish Bible. Ang nangyari naman sa Jewish Bible, 'di ba? Kinreate si Adam and Eve, then parang ay hindi, ang unang kinreate pala, sabay na kinreate si Adam tsaka si Lilith. Tapos si Lilith nagpatukso sa devil yata, something. I'm not so sure ano. Pero si Lilith kasi nami-mention sa sa Jewish Bible eh. At si Jesus Christ kasi Hudyo 'yon. So may konting kahit pa paano basis yung sa Jewish Bible. Anong nangyari kasi sa Jewish Bible, kinreate daw si Adam at Lilith sabay. Then si Lilith nagtaksil, 'di ba? Parang sumama yata sa devil. Tapos si Adam ang huli. Saka kinreate si Eva. Pero paki-correct ako, baka mali yung pagkakaintindi ko. Pero nag-share ng same pagdating sa Old Testament, nag-share lang sila ng teaching ang Jewish tsaka Anyway, mga kababayan ko. Hindi, yan lang ang gusto kong pero gusto ko tong ganitong comment. Bagamat na tinulad ako kay Donsky, okay lang naman. At least naiisip ko, meron talaga nag-iisip na ito yung minsan kinaka-proud ko sa channel ko. 'Di ba? Yung sasabihin ko, china-challenge. Tama si dito. Medyo mali nga naman ako nung sinabi ko na sa Bible. Pero ang nasa isip ko kasi kasi si Ma'am Elizabeth Oropesa, lalo na sila Donsky, 'di ba? O Donsky, oh my god. Si Kuya Red recite ng St. Benedict's Prayer. Ang tinutukoy ko lang, kung naniniwala ka sa Diyos, katulad ng paniniwala mo, sa Bible mo lang dapat matatagpuan yung concept ng Diyos. Tama? Kasi nga dito, inuulit ko uli, si Ma'am Elizabeth Oropesa ay isang Katoliko. Saan niya nahugot yung kung may faith ka sa Catholic belief, 'di ba? Wala naman sa teaching yung mga biringan na yan, men eh. 'Di ba? Well, pero mas maganda dumadami yung ganito At the same time nako-correct din ako. 'Di ba? Pero na-insulto talaga dito ang kinumpara ako kay Donsky. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna. Maraming salamat. Ulitin niya, maganda yung mga ganong comment. Diba? I'm so proud. Salamat, Sir Prosky Rivera. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.